Nakakunot ang noo ni Phoenix, nagtataka kung kailan mababawi ng kanyang master ang kanyang lakas, at kung gaano pa rin kahirap para sa kanya na makita si Chen Pingan sa gayong estado. Sumagot ang puno ng Peach sa telepathic, sinasabing si Chen Pingan ang pinakamalakas na nilalang sa nakaraan pagkatapos ng napakaraming reinkarnasyon. Sumagot si Chopper, kinikilala na desisyon ni Chen Pingan ito at wala silang karapatang manghimasok. Pagmumuni-muni, sinabi ni Chopper na naalala niya ang walang kapantay na hitsura ni Chen Pingan noon. Si Chen Pingan, noon, ay umiinom ng tsaa at nagtanong kung sino ang gumagambala sa kanyang kasiyahan. Sa oras na iyon, nag-iisa siya sa harap ng isang grupo ng mga taong kayang sirain ang mundo sa isang galaw at sa isang kisap mata. Sinabi ni Chen Pingan noon sa grupo ng mga tao na magkasama silang dumating dahil ayaw niyang sayangin ang kanyang oras. Damanak ang dugo, at namatay ang grupo ng mga taong umaatake kay Chen Pingan. Wala ring ideya ang Bronze Sword na dating makapangyarihan si Chen Pingan, at ikinagalit ito ni Chopper, na sumigaw sa Bronze Sword. Lumitaw ang isang mensahe ng system na nagsasaad na handa na ang unang antas, tinatanong kung papasok si Chen Pingan. Nagulat, sinabi ni Chen Pingan sa sarili na napakabilis ng pag-aayos ng system ng gawain at mas mainam ito kaysa maghintay ng bagong gawain. Gayunpaman, may dumating na estranghero, hinahanap si Chen Pingan. Nakilala ni Chen Pingan ang boses ni Lolo Merong at hiniling sa system na maghintay ng 1 minuto. Ngumiti si Lolo Merong at sinabi kay Chen Pingan na ibinalik niya ang aso. Sumagot si Chen Pingan na hindi na kailangang ibalik ni Lolo Merong ang aso. Sumagot si Lolo Merong na tapos na silang tumanggap ng mga apprentice at gusto ng aso na gumugol ng mas maraming oras kay Chen Pingan. Nagulo, tinanong ni Chen Pingan kung nais ng aso na gumugol ng oras kasama siya. Tinanong niya kung malakas ang aso at kung hindi ito nangangagat. Iniisip na ngayong mayroon na siyang cultivation, hindi na siya dapat matakot. Sumagot si Lolo Merong na napakalakas ng aso at tiniyak kay Chen Pingan na naniniwala ito sa Budismo at nag-aayuno rin at hinding-hindi kailanman sasaktan ang mga tao nang walang pinipili. Naguluhan si Chen Pingan dahil hindi siya makapaniwala na demonic beast pa rin ito sa kabila ng pag-aayuno at pagiging Budista. Tiningnan ni Chen Pingan ang aso at tinanong kung nagsasabi ng totoo si Lolo Merong. Hiniling niya sa aso na umupo at iabot ang kanyang kamay, na mabilis namang ginawa ng aso. Niyakap ni Chen Pingan ang aso at sinabi sa kanya na siya ay isang mabuting aso at mula ngayon, tatawagan siyang Blackie at hiniling sa kanya na sumunod sa kanya. Natuwa si Lolo Merong na tanging si Chen Pingan lang ang nakakalaro ng dragon. Kinausap ni Chen Pingan si Lolo Merong at tinanong kung maaari siyang humiram ng 3rd o 4th grade kills. Nalito si Lolo Merong sa layunin ni Chen Pingan sa paggamit ng mga basurang pildores, ngunit maliwanag na pinipigilan niya ang kanyang chi sa unang layer ng Dantian Formation, na nagpapahiwatig na baka may bago siyang gagawin. Hinubad niya ang kanyang singsing at ibinigay kay Chen Pingan, na naglalaman ng 3rd at 4th grade healing pills, at sinabi sa kanya na maaari siyang bumalik sa sekta at kumuha ng mas mataas na grade na pills kung kailangan niya. Tiniyak ni Lolo Merong kay Chen Pingan na hindi siya kailangang humiram ng anuman, dahil ang buong Pingan sect ay kanya sa simula pa lang. Nagpahayag ng pasasalamat si Chen Pingan at sinabihan siyang sapat na iyon. Gayunpaman, nagtanong siya tungkol sa pakwan mula noong nakaraang beses at iginiit na kumuha ng 2 pa. Tinanong ni Lolo Merong kung ayos lang ba, kung saan sumagot si Chen Pingan na iilan lang na pakwan at hindi naman gaanong kumakain si Xiaolinger. Gayunpaman, nagalit si Xiaolinger at sumigaw na marami siyang kinakain na pakwan. Pagkatapos, pinasalamatan ni Lolo Merong si Chen Pingan para sa mga pakwan at iminungkahi na ang mga pills ay maaaring ipagpalit sa immortal watermelons, na nagpapahiwatig na maaaring may vested interest si Chen Pingan sa kanilang paglago. Naniwala si Lolo Merong na walang makitang dahilan si Chen Pingan para humiram ng mga pills, kaya ginamit niya ang mga pakwan bilang dahilan. Itinuring niya si Chen Pingan na napakabait. Nangatuwiran si Chen Pingan na 2 pakwan ay maaaring ipagpalit sa malaking bilang ng 3rd at 4th grade kills. Naisip din niya na natatakot si Lolo Merong, kaya siya nag-aatubili na tanggapin ang mga ito. Sa kabila nito, naniwala pa rin siya na napakabait ni Lolo Merong. Sinabi ni Chen Pingan sa sarili na sa tulong ng mga pills at ng aso sa pagdaan sa antas, dapat na mas madali.
Gayunpaman, kailangan pa rin niya ng sandata. Pinag-isipan niya ang paggamit ng kutsilyo sa kusina ngunit naisip niyang pangit ito. Pagkatapos ay naalala niya ang bronze sword at nagpa siya na kunin ito. Napansin ni Chen Pinggan na tumalas ang espada at napagtanto niya na mahirap itong hawakan ng walang kaluban. Bigla, nagsimulang umilo ang bronze sword at nagulat siya nang lumitaw ang isang kaluban ng mag-isa. Naisip niya na karapat-dapat itong maging isang mahiwagang sandata at isinuot ang espada sa kanyang baywang. Matapos tawagin ang aso, inutusan niya ang system na magsimula. Mausisa sa kanilang patutunguhan, tinanong ng aso ang bronze sword kung saan sila pupunta. Bilang tugon, sinabihan siya ng bronze sword na sumunod na lang at huwag masyadong magtanong. Pinagpapawisan, napansin ng aso ang isang mensahe ng system na lumitaw at nagsasaad na tinakpan nito ang lakas ng bronze sword upang hindi ito masyadong malakas sa harap ni Chen Pinggan. Napagtanto na may malakas na pamimilit ang system, nangatuwiran ang bronze sword na ito ang mistress, tulad ng laging binabanggit ng kanyang mga malalaking kapatid. Di nagtagal, lumitaw ang mistress at bamulong na sa wakas ay umunlad na siya sa susunod na yugto. Idinagdag niya na hindi niya inasahan na kailangan niyang dumaan sa napakaraming paglihis at na napakatagal nito. Binanggit niya na hindi na magtatagal bago sila magkita. Pagdating sa hilagang rehiyon, humanga si Chen Pinggan sa sigla ng maingay na metropolis sa harap niya, itinuturing itong isang tunay na karapat-dapat na lungsod. Bigla, lumitaw ang isang mensahe ng system at ipinaalam sa kanya na ang kanyang pangalan sa kahariang ito ay Lang Eosan. Bukod pa rito, ang kanyang misyon ay ipaalam sa lahat sa kaharian ang kanyang pag-iral at ang gantimpala ay magpapataas sa kanya sa isang major realm. Naguluhan si Chen Pinggan at nagtaka kung bakit gusto ng system na gamitin niya ang pangalan ni Lang Eosan. Bamulong siya na susubukan niyang ipaalam sa lahat sa bansa ang kanyang pag-iral. Gayunpaman, hindi siya sigurado sa pagiging epektibo ng taktikang ito. Upang maghanap ng kailanawan, tinawag niya ang isang estranghero at tinanong ang kanyang opinyon sa bagay na ito. Sa kasamaang palad, hindi naging kapaki-pakinabang ang estranghero at sumagot ng galit, sinasabing may sakit si Chen Pinggan. Kinamot ang kanyang ulo sa pagkalito, sumang-ayon si Chen Pinggan na maaaring hindi gumana ang system para sa lahat. Noon, dinakip ng isa pang estranghero si Chen Pinggan at ipinakilala ang sarili bilang si Wang Deji. Namangha si Wang Deji sa pangangatawan ni Chen Pinggan at ipinalagay na isa siyang henyo sa cultivation. Gayunpaman, naiinis si Chen Pinggan at ipinaliwanag na wala siyang pera, cheats, o resources. Dito, sumagot si Wang Deji na hindi siya nagbebenta ng anuman. Gusto lang niyang malaman kung interesado si Chen Pinggan na bumuo ng isang koponan upang lumahok sa isang paparating na kompetisyon. Mausisa, lumingon si Chen Pinggan at tinanong si Wang Deji tungkol sa torneo. Ipinaliwanag ni Wang Deji na malaki ang pagpapahalaga ng Zunwu Kingdom sa martial arts at magsasagawa ng martial arts tournament upang ipagdiwang ang kaarawan ng prinsipe. Ang kompetisyon ay binubuo ng mga koponan ng 5, at ang koponan ni Wang Deji ay mayroon ng 3 miyembro. Nilapitan ni Wang Deji si Chen Pinggan at tinanong kung interesado siya sa paligsahan. Binanggit din niya na ang kanyang cultivation level ay nasa unang antas at wala pa siyang 30 taong gulang. Matapos ang maingat na pagsasaalang-alang, naisip ni Chen Pinggan na ang paglahok sa paligsahan ay makakatulong sa kanya na makumplito ang kanyang gawain at pahintulutan siyang magsanay sa mga taong nasa parehong antas. Gayunpaman, alam din niya ang pangangailangan na maging maingat at magbantay laban sa ibang mga kakumpetensya. Sumagot si Chen Pinggan kay Wang Deji, nagpapahayag ng kanyang interes sa paligsahan, ngunit nanghihinayang na binanggit ang kanyang kasalukuyang mga commitment. Nadismaya si Wang Deji ngunit sumang-ayon sa sagot ni Chen Pinggan. Upang hikayatin si Chen Pinggan na pag-isipan pa ito, iminungkahi ni Wang Deji na maaari silang magkita muli sa tea house. Kumaway si Chen Pinggan palem, tinitiyak kay Wang Deji na magkikita sila mamaya. Pakiramdam ay tinanggihan, bumalik si Wang Deji sa tea house at bamulong sa sarili. Gayunpaman, nilapitan siya ng isang dalagita at iminungkahi na maghanap siya ng ibang tao na sasali sa kompetisyon. Napansin ni Chen Pinggan na may ilang tao na nagsasaya sa kabilang kalye. Isang tao sa partikular ang sumisigaw na tumaya siya ng 5 beses at bawat taya niya ay mali.
Samantala, tinatawag ng iba ang host na si Liu Shuai na manloloko at hinihingi ang kanilang pera pabalik. Sinubukan ni Liu Shuai na pakalmayan ang mga tao, ipinaliwanag na ang laro ay usapin lang ng swerte. Sinabi niya sa kanila na dahil galit sila, hindi niya matalo ang cultivation ng kanilang nascent soul sa kanyang kasalukuyang yugto. Pagkatapos, kumuha siya ng isang bagay mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito sa mga tao. Ang nagulat na mga tao ay bumulong sa kanilang sarili, napansin na ganoong kabata ay isang third-level array mage. Sa huli, nagkalat sila at humingi ng paumanhin kay Liu Shuai, na malugod na tinanggap ang kanilang mga paumanhin. Napansin si Chen Pingan, tinanong ni Liu Shuai kung gusto niyang subukan ang laro. Nagpahayag ng interes si Chen Pingan at tinanong kung paano gumagana ang laro. Ipinaliwanag ni Liu Shuai na simple lang ang laro, may dalawang dome, ang isa para sa Inedia Period Defense at ang isa para sa Integration Environment Defense. Hiniling niya kay Chen Pingan na pumili ng isa sa dalawa at sirain ito para makuha ng 10 beses ang kanyang taya. Sumagot si Chen Pingan na tila simple lang kumita ng pera, ngunit wala siyang Spirit Stone. Nagtanong siya kay Liu Shuai tungkol sa halaga ng third-grade healing medicine. Sumagot si Liu Shuai na ang third-grade healing medicine ay nagkakahalaga ng 60 low-grade Spirit Stones, ngunit nagbigay siya ng exception para kay Chen Pingan. Naisip ni Liu Shuai na mayroon na namang isang tandang mayaman at sa pagkakataong ito ay kailangan niyang kunin ang lahat ng mayroon siya. Hinugot ni Chen Pingan ang kanyang espada, na nagputoka kay Liu Shuai. Nagtaka siya kung gumagamit si Chen Pingan ng isang low-grade magical weapon. Gayunpaman, manipis ang hangin na nagmumula sa espada, at medyo pamilyar ito kay Liu Shuai. Sa kanyang paggunita, may reputasyon si Chen Pingan sa paggamit ng isang immortal artifact na bumaba sa southern region. Nakangiti, itinaas ni Liu Shuai ang depensa ng dome sa napakataas na antas na kahit ang buong lakas ni Chen Pingan ay hindi ito kayang basagin. Sa kabila ng pagsisikap ni Liu Shuai, hinati ni Chen Pingan ang dome sa kalahati, na nagpaiwan kay Liu Shuai na gulat at kumbinsido na ito nga ay isang immortal weapon. Matapos hatiin ang dome, naguluhan si Chen Pingan at nagtaka kung napakalakas ba ng kanyang pagtama kaya nabasag din niya ang ilalim ng korona. Kinakabahan, tinanong niya si Liu Shuai kung paano nila kalkulahin ang kanyang mga panalo, iniisip na kung nalaman ni Liu Shuai na wala siyang pera na ipambayad, hindi siya nito sasaktan. Naniwala si Liu Shuai na kung matuklasan ni Chen Pingan na nanloloko siya, papatayin siya nito. Upang mapagaan ang pag-aalala ni Chen Pingan, sinabi ni Liu Shuai sa kanya na nanalo siya ng kabuuang 600 Spirit Stones. Sumagot si Chen Pingan na napakatapat ni Liu Shuai at nagpaalam, sinasabing may iba pa siyang gagawin. Habang papalayo, itinuring ni Chen Pingan ang sarili na maswerte na hindi siya hiniling na bayaran ang pera. Si Liu Shuai naman, itinuring ang sarili na maswerte na hindi nagalit si Chen Pingan. Naalala niya na sinabi ng immortal weapon na paprotektahan nito ang kanyang master, kahit mula sa ibang mga immortal. Nang mapansin niyang sinusundan si Chen Pingan, naisip niya na mayroon na siyang pagkakataon. Samantala, napansin din ni Chen Pingan ang mga taong sumusunod sa kanya at naisip na baka dumating si Liu Shuai para maghayganti. Binati muli ni Liu Shuai si Chen Pingan, at pagkatapos ay tinanong siya ni Chen Pingan kung ano ang gusto niya. Bilang tugon, tiniyak sa kanya ni Liu Shuai na hindi siya kasama sa grupo ng mga taong sumusunod sa kanya at sinusubukang nakawin ang kanyang pera. Nagpahayag din siya ng kanyang paniniwala na si Chen Pingan ay isang mabuting tao at sinabi na nais niya itong tulungan. Lumingon si Liu Shuai at tinitigan ang mga taong sumusunod sa kanila. Pagkatapos, malakas niyang sinabi kay Chen Pingan na walang sinumang maglalakas loob na gumawa ng anuman sa ilalim ng kanyang proteksyon. Nang marinig ang sinabi ni Liu Shuai, natakot ang dalawang estranghero. Sinabi ni Liu Shuai kay Chen Pingan na walang maglalakas loob na saktan sila habang naroon siya na nagpoprotekta sa kanya. Nagpapasalamat, pinasalamatan ni Chen Pingan si Liu Shuai. Yumukod si Liu Shuai at sumagot na hindi na kailangang maging magalang. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Chen Pingan at tinanong ang kanyang pangalan. Sumagot si Chen Pingan na ang kanyang pangalan ay Long Eosan. Kinilala ni Liu Shuai ang pangalan dahil ito ang pangalan ng may-ari ng Chanzen Tower, o baka duplicate na pangalan.
Nangatuwiran siya na walang cultivator ang maglalakas loob na gamitin ang kanyang pangalan. Naisip ni Liu Shuai na narinig niya ang isang chismis na mayroong isang napakalakas na nilalang sa likod ng Chanzen Tower. Ipinapalagay niya na baka ang lalaki sa likod ng tower ay si Chen Pingan dahil gumagamit siya ng immortal weapon. Tinanong ni Chen Pingan kung bakit sobrang pawisan si Liu Shuai, kung saan kinakabahang sumagot si Liu Shuai na baka dahil matagal na silang nakatayo. Binuksan ni Chen Pingan ang pinto at binati ang lahat sa loob. Nagulat si Wang Deigi at nagtanong kung sumang-ayon si Chen Pingan na sumali sa kanila. Agad na napansin ng babae si Liu Shuai, na nagtulak kay Pan Hang, isa sa mga kasamahan ni Wang Deigi, na magtanong kung bakit nagdala si Chen Pingan ng dagdag na tao. Lumingon siya kay Liu Shuai at nagtanong tungkol sa kanyang presensya doon. Ipinaliwanag ni Liu Shuai na interesado siya sa kompetisyon at nilalayo na sumali sa kanilang koponan kasama si Chen Pingan. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.